umaga po sa ating lahat. May dala. Umaga po sa ating lahat, at bago po ang aking devotion night, thank you Lord for the life, thank you Lord for the life of my employer, thank you Lord for my friends on YouTube channel, at thank you Lord sa aking mga magulang kapatid, at thank you Lord sa mga makikinig na why ako'y gamitin mo lamang po instrumento sa mga nag-uumpisa Lord. Ikaw po ang manguna po Lord sa aking mga ginagawa at gagawin pa sa susunod na mga araw. In Jesus' name I pray. Amen. So, malamig. December 1, 2024, last month of the year ng 2024. So, ang aking devotion for today ay ang talinghaga tungkol sa kasalan. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila ng mga talinghaga na sinabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at sinabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihinda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop na handa na ang lahat. Halika kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa sa kanyang sariling bukid, ang isang kanyang pangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nilang masama man o mabuti, kaya't napuno ng panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon ninyo siya sa
kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kaunti ang pinili. So dito, kung titignan nyo dito sa verse, sabi dito, ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panawin, may isang nakita niya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok na hindi nakadamit pangkasal? Ngunit hindi siya nagkasalita. Kaya sinabi ng hari ng mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at kamay at itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magtatangis ang pangangalit ng alipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Dito po yung sinatawag na pag tayo po ay talagang nananalangin sa Panginoon or sumusunod sa mga salita ng Panginoon, kailangan po be genuine. Ganito po, hinalintulad po ang inanyayang kasalan na kita nyo dito. Maraming inanyayahan, pero ilan lang ang pinili. Ibig sa makatuwid, kung tayo talagang nagtuturo ng salita ng Panginoon, kailangan talagang masundan natin kung ano yung kautusan na pinapagawa sa atin ng Ama sa Diyos. Dahil kung hindi, mapupunta tayo sa tagatagalan. Remember, sabi nga, hindi lahat ng nag-praise the Lord or ikaw ang aking Panginoon ay mapupunta po sa eternal life. So susuriin po natin mga kapatid ang ating mga binabasa, ang ating inaatinan, kasi talagang may iba't ibang interpretasyon sa kanila. So ang magandang pagpababasa po ng Bible ay talaga po yung by sentence, by verse, by chapter, at higit po sa lahat kahit dapat buo para po maintindihan natin, ulit-ulitin natin, kasi po ang pagbabasa po ng Bible is isang essential po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung gusto mo pong mabago ang buhay mo po kapatid, sa Bible lang po ito matatagpuan. Wala ka pong makikita sa news, sa FB, sa TV, sa television, sa kapwa. Nandito lang po, nag-iisa. Suriin po natin ang ating Bible at yun po natin matatagpuan ang ating tunay na kapayapaan. Tandaan niyo po, di po ba, ang hindi lahat ng tinawag ay inanyayahan ay pinili. Katulad dito, di ba? Mapapansin yan ng pag dumating na ang Panginoon, lahat ng iyong ginawa nakalista, mga kapatid. Lahat ng iyong ginawa ay talagang alam, at hindi mo ginawa ay nandoon nakalista sa kalangit-langitan. So, ang payo ko lang po, read your Bible, meditate the verse, at tayo po'y sumunod. Kahit di po makita ng iba, basta importante po makitaan po tayo sa ating pang-araw-araw, lalo na po tayong mga OFW. Kailangan ang una po nating ministry talaga na ating pakisamahan ay ang ating mga employers. Why? Kahit hindi po sila nagsisimba, tayo po yung ginamit ni Lord na ang ating mga employers ay matransform po sila as a Christian. Kahit hindi po sila nagsisimba, I do believe, sabi ko nga po, nakikita po yan sa ugali. Sa aking mga employer, sabi ko nga po, sila po yung the best testimony ko na nakitaan sa kanila na, alam niyo po, kahit ganun kahirap ang work natin, as long as si Lord ang nananahan sa atin, alam niyo po, makikita at makikita po nila yan. So, sabi po dito, ulitin ko po, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So, nasa sa iyo yan kung sa impyerno ka o sa heaven ka po talaga pupunta. Ikaw lang din po ang magde-decide. Kasi nga, sabi nga sa John 3:16, ibigay niya dugot ang John 3:16 na who believes niya. Who believes. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga nananampalataya, continually, yun po ang talagang masasabla. Mali po yung katuruan na hindi na ganito, tapos na yung nabasa mo lang yung John 3:16, hindi.
the more nabasa mo yung Bible, guys, the more dapat magsaliksik ka at isabuhay mo. Hindi lang po tayo sa gawa, kundi lagi po natin gagawin sa gawa. Ito na, hanggang dito na lamang po at have a nice day. Bye-bye.